Today is Sunday. Walang pasok. Paubos na rin ng yelo at ice water ko. Kaya kailangan nang gumawa ulit ng ice water at para sa yelo. Mainit din ang panahon ngayon. Maganda ang benta ng ice water at yelo ko ngayon. Dahil sa mga nakatambay na tricycle driver dito sa labas ng bahay namin. May namamakyaw din ng yelo. Yung nagbibenta ng ice buko at nagbibenta ng palamig. Pag mainit ang panahon, siguro nakakabenta ako ng yelo na mahigit sa 30 peraso. Sa ice water naman, siguro nakakabenta ako ng 40 peraso. Sa totoo lang, mas mabenta yung ice water ko kaysa sa mineral water ko. Ang presyo kasi ng ice water ko is 3 pesos. Ang presyo naman ng yelo ko is 4 pesos. Minsan sa sobrang init ng panahon, kahit kalalagay lang ng ice water ko, binibili na ng mga tricycle driver. Walang masyadong nagpapaprint ngayon kasi Sunday. Pahinga ng mga estudyante at mga empleyado. May mga nagpapaserox pero pailan-ilan lang. Ang mabenta talaga dito sa tindahan namin itong ice water, yelo at yosi. Malakas lang ang Xerox at print ko pag weekdays. Meron din po pala kaming paluto ng pansit canton at patimpla ng kape. Kasi may mga katabi kaming barbershop at tindahan. Minsan tinatamad na sila pumunta sa karinderya kaya nagpapaluto sila sa amin. Ang paluto ng pansit canton ko is 27 pesos pag malaki, 20 pesos pag maliit. 15 pesos naman pag magpapatimpla ka ng kape. Minsan pag gumagawa ko ng yelo or ice water, nakakaapat na batch ako ng planggana na yan. Sa totoo lang, mas maganda ang kita pag tag-init kaysa tag-ulan. Pag tag-ulan kasi walang masyadong lumalabas at bumabiyahe na tricycle. Pag ganitong araw, tumatanggap ako ng typing job kasi walang masyadong trabaho dito sa tindahan. Nakakatulog din ako sa tanghali. Marami din ako nagagawang gawaing bahay. Kasi nga walang masyadong customer. Kanina may dalawang tricycle driver na bumili ng ice water. Tapos dumating yung mga nagka-clamping na tauhan ng munisipyo. Yung dalawang tricycle driver na bumili ng ice water, ang bilis silang umalis. Ewan ko ba kung bakit, bigla silang natakot. Ang pagkakaalam ko, nagbibigay pa ng grace period ang mga yan bago silang mag-clamping. Kaso yung dalawang tricycle driver, bigla na lang umalis. Hindi na nila nakuha yung ice water nila. Pero bumalik naman sila kaagad, yung wala na yung nagka-clamping. Dati, nung may karinderya kami ni Macy's, may parking pa dito sa harapan namin. Hindi pa kasi nagro-road widening nun. Yung mga tricycle driver at mga traffic enforcer, sabay-sabay silang kumakain. Pero nung nag-road widening, tinigil na rin namin ni Macy's ang pagkakarinderya. Wala na kasing parking slot dito sa harapan ng tindahan namin. Tapos saka na-implement yung clamping. Ang bilis sila mag-clamping kahit wala pang grace period. Kaya yung lahat ng mga nakapark dito sa harapan namin kahit sandali lang, umaalis ka agad. Minsan kami na rin nakikipag-usap sa mga nagka-clamping na sinasabi namin sa kanila, customer namin yung mga yan. Which is totoo naman. Yung iba kasi mga nagpapaprint, yung iba bibili lang kahit sandali lang. Hindi ko ba alam kung bakit lagi sila nakabantay dito. Hindi ko alam kung nag-iikot talaga sila o nakatambay lang. Kasi may magpapark lang sandali, nandyan na kaagad sila. Bukas Monday na ulit. Busy na naman ang tindahan namin. Marami na naman ang maghahapit ng mga estudyante magpapaprint. Gigising na naman kami ng maaga para hindi masayang ang benta. Tulog na lang ulit pag wala nang masyadong customer. Ayan, napuno ko na ang isang planggana. Ready na ulit ang ice water ko. Pag malamig na, tsaka ko naman ilalagay sa freezer para maging yelo. Sana bukas maaraw ulit para mabenta ko ang mga yelo ko at mga ice water ko. Mas malakas kasi ang benta namin pag maaraw. Mas maraming lumalabas na mga tao at maraming babiyahe. Panalo din ang mga tricycle driver dahil marami silang pasahero. Sa mga gusto pong magpa-shoutout, comment lang po kayo. Isasama ko po ang mga pangalan nyo sa susunod na video ko. Marami pong salamat sa inyo. Have a blessed Sunday po sa inyong lahat.